Ito na, last day ng Nobyembre, no? November 30th, 2023. This is our Real Talk 101 episode 14. Pinaka-paborito ng lahat. Kahit dun sa YouTube ko, sa Facebook ko, ito yung paborito ng lahat. Maraming salamat sa tumatangkilik ng Real Talk. At please follow, like, and share, and subscribe naman kayo sa YouTube ko. Invite nyo mga friends nyo, no? And then, sa gusto palang mag-donate sa Piso Caravan, message nyo lang po ako. Kasi December na ho, nag-iipon ho ako ng pang Christmas party. At saka, basta yung mga inihahanda. Kasi marami akong plano doon sa Pasko hanggang sa New Year. So maraming salamat. Doon naman sa nagpadala ng mga canned goods, maraming salamat. Doon din sa nagpadala ng ibang mga tawag nito, yung mga used toys, used clothes, maraming salamat din. At saka kahit ano meron na pwede nyong i-donate, 'di ba? Pwede 'yun kasi hahatiin ko 'yun at ipamimigay sa Pasko. So sana makahabol. Maraming salamat. And this is our Real Talk. Ay, suspense. Spirituality. Lagot. Kasi dahil parating yung first Friday. So, espiritu. Ay, Diyos, kung maraming espiritu. Hawk, fly above and beyond your day-to-day thoughts to observe them from a bird's eye view, and quieting the mind and detaching from your thought patterns puts you in a better position to take in messages from your spirit guides. Kasi, di ba, yung masyado tayong busy, masyado tayong preoccupied sa pang-araw-araw natin na gawain, trabaho, no? Yung araw-araw pa tayo nag-iisip, saan tayo kukuha ng pamasahin natin, baon ng mga bata, pambili ng ulam, pambili ng bigas, no? Yung mga ganun. And then, sinasabi dito ni Universe, para mahuli mo kung ano talaga yung para sa'yo, real talk. I-detach mo ang sarili mo, panandalian sa mga kasalukuyang pangyayari, and then magmuni-muni ikaw, real talk yan, para matanggal ka doon sa pattern. Kasi yung pattern is, halimbawa, di ba, yung pag nagtrabaho ikaw, isa lang naman yung dinadaanan mo kapag nakasakay ka ng service bus. Di ba yung service bus, merong mga points or drop points na dinadaanan. Alam na niya kung saan niya ipipick up yung mga employees. Ganun yung service. So, parang ganun ka din, di ba? Halimbawa, pagkagaling sa bahay, alam mo na yung pamasahe mo papuntang trabaho is, halimbawa, 80 pesos. Pagdating sa office, magla-log in, and then pag kumpisa ka na sa trabaho, and then after ng trabaho, magla-lunch break, no? Pagka lunch break mo, babasahin mo lahat ng messages mo sa apps mo, text messages mo, kung ilan yung missed calls mo, and then during that lunch, kumakain ikaw, minsan, real talk, wala ka nang ganang kumain kahit masarap pa yung ulam mo kasi yung nababasa mo is, overdue na tayo sa ilaw, overdue na tayo sa tubig, sa internet, yung loan natin sa bahay, yung loan natin sa ATM, yung loan natin sa SSS, wala na tayong natira kasi auto-deduct yun. May bayarin pa tayo sa sasakyan, sa motor, sa financing, sa bangko, sa 5-6, sa Bombay, saan pa ba? Ewan ko, basta merong mga ganun sa gadgets, 'di ba? Merong ganun eh. So, ito yung sinasabi ni Universe sa inyo, real talk, no? Para naman maalimpungatan yung espiritu ninyo. Iposisyon nyo ang sarili nyo sa katahimikan na kung panahon at oras ng pagkain, kumain ka. Kung oras ng break time, tsaka mo basahin para hindi masira ang araw mo. Kung oras ng pagtulog, huwag ka nang magsayang ng panahon para pag-usapan ang trabaho kasi nasa bahay ka na para magpahinga. Kung nasa trabaho ka naman, tumigil ka, kakakwento ng tungkol sa nangyayari sa pamilya mo, real talk.
Kasi wala namang pake yung mga tao sa paligid mo. They have their own problems in life. They have their own burdens in life. They have their own bills to settle every week, every month, every day, etc. And then aside from that, real talk, they can provide you sympathy. They can empathize sa problema mo. But few of them can lend you money. And then, minsan, yung pagpapahiram niya sa'yo ng pera at hindi mo nabayaran, yun yung nagsisira sa pagkakaibigan ninyo. So, para hindi masira ang magkaibigan ninyo, para hindi masira yung ambience mo sa trabaho, iwasan mo mangutang. Iwasan mong manamantala ng kabaitan ng trabahador mo. Iwasan mo yung palagi ka nang hihiram ng sapatos, damit, kung ano-ano para lang ipakita sa my day mo, sa reel mo, na sa'yo yan. Pero yung totoo, hiniram mo lang lahat. And then, ano pa ba? Kasi spiritual ito eh. Ibig sabihin, tulog yung espiritu mo, tulog. Tulog yung pagkatao mo sa katotohanan. So, kung ano man yung katotohanan na dapat mong tanggapin, tanggapin mo. So, kung ibig sabihin hindi mo na mahal yung wife mo, sabihin mo sa wife mo na hindi mo na siya mahal katulad ng dati. Kasi, kesa naman paasahin mo siya na mahal mo siya. Alam mo deep inside na hindi na. Ganon din sa girlfriend, sa boyfriend, ganon din sa live-in partners. Masakit yung katotohanan, real talk, pero mas magandang malaman mo habang maaga pa nang hindi kayo pareho magsayang ng panahon at magtiis at mapupunta lang din pala sa wala. Kaya di ba sinasabi mo palagi, real talk, ang dami kong sinayang, ang dami kong vinastos, ang dami kong ininvest. Mapupunta lang sa wala. Di ba? Yung meron naman sitwasyon na real talk na childhood friend, childhood lover, nangangarap kayo na magkasama habang buhay, magtutulungan habang buhay, magpakasal sa paglaki, sa pagkatatapos ng kolehiyo, and then along the way, sa intersection, no? May mga temptasyon, may mga sitwasyon na hindi ka na makakagalaw. May mga sitwasyon na habang buhay mo ng pagsisisihan. May mga sitwasyon na habang buhay mo na rin panghihinayangan. Alam mo kung bakit? Real talk. May mga bagay kasi na kinikimkim natin. Hindi natin pinapaalam sa ibang tao. Lalong-lalo na sa pamilya natin. Pero alam natin deep inside na yan yung totoo. Yan yung totoong ikaw. No? Na on top of being a married person, you fall in love with your soulmate, your twin flame, and you fall in love with your ex, whom happened to be your destiny. Kaso nga lang, nakasal ka sa maling tao. Kaso nga lang, nabuntis ka sa maling tao. 'Di ba? Pero alam nyo, kung lahat yan, real talk, i-charge nyo sa experience, and then the next chapter that you will encounter each other, ituwid nyo lahat, pwede yun, di ba? Kesa naman mamuhay ka na laging nagdududa, walang kalayaan, palagi kang stress, may sumbatan, may reklamo, may mga ganong buhay, nakakapagod yun. Kasi simple lang naman yung gusto natin sa buhay, no? Makasama yung taong mahal natin, that's real talk. Magkaroon tayo ng sapat na sources of income to feed our loved ones and to buy necessary things to support our daily living, no? Tapos, real talk, may mga pangarap tayo, kanya-kanyang pangarap, kanya-kanyang ambisyon. Paano mo maaabot yung mga ambisyon at pangarap na yon kung wala ka ng lakas na ipagpatuloy dahil sa mga kabiguang nakamit mo sa past mo and then sa current? So, then the universe is asking you to focus on your spiritual side. Lalong-lalo na kung may barang, kulam, sumpa at gayuma ikaw. All you have to do is to have cleansing, and then you have ritual, kung ano man yung ritual na kailangan sa'yo para makarecover ikaw bago pa mag-2024. Maraming salamat, and this is our Real Talk episode. Thank you.